Philippians chapter 3 verse 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Chalcedon definition. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Christ is revealed from Genesis to Revelation. Ang lahat po ng kasaysayan ng banal na kasulatan o ng nakapaloob sa Biblia mula po sa Genesis kung saan yun po yung pinakaunang pangako ng tagapagligtas ay ibinanggit hanggang sa Revelation po kung saan makikita po natin yung kaganapan ng plano ng ating Panginoon Diyos sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay nagsisilbing pagpapahayag at pagtutok sa ating Panginoong Kristo bilang ang tagapagligtas ng buong mundo. Kaya sa madaling salita po, ang Christ is revealed from Genesis to Revelation ay mangangahulugang ang ating Panginoong Kristo po ay hindi lamang ipinakilala sa bagong tipan, kundi makita rin po natin yung kanyang pahiwatig at propesya tungkol sa kanya mula sa lumang tipan pa lamang. Kaya ang mga kasaysayan at turo ng banal na kasulatan o ng Biblia ay tumututok sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas at ating Panginoong Diyos na siyang sentro ng plano ng kaligtasan ng Diyos Ama sa sangkatauhan, isang konsepto po na nilinaw at pinagtibay ng Chalcedon definition ng pananampalataya. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay knowing Christ should be our deepest desire. Ang pagkilala po sa ating Panginoong Kristo ay ayon po sa Chalcedon definition ay hindi lamang isang intelektual na kalaman, kundi ito po ay tungkol sa kanya, sa mga turo niya, sa mga aral at sa buhay na pinamuhay niya rin nung nandito pa lamang siya sa mundong ibabaw. Ito po ay isang tunay na pagkakakilanlan sa ating Panginoong Kristo sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagkatao. Ang pagkilala po sa ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ay nangangahulugang pagtanggap natin ng kanyang mga sakripisyo para sa lahat ng kaligtasan niya na isinero, binigay niya o niregalo niya sa ating mga tao at pagiging bahagi ng kanyang misyon dito sa mundo. Kaya ang knowing of Christ should be our deepest desire po ay nagpapahiwatig ng higit na simpleng kaalaman. Ang pagkilala po natin sa ating Panginoong Kristo ay hindi lamang isang aspeto sa ating mga buhay, kundi ito po ay sentro ng pag-iral at ng ating mga pananampalataya. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay benefiting from Christ is not our top priority. Yung iba po kasing mananampalataya ay pinagkakitaan yung simbahan. Hindi nga natin sila matatawag na mananampalataya kasi kung totoong nanampalataya sila ay hindi nila magagawa yan, hindi nila magagawa ang pagkakitaan o utuin o paglamangan yung mga taong tunay na nanampalataya para sa kanilang own benefits. Kaya ang ating relasyon po sa ating Panginoon Kristo ay hindi lamang nakasentro sa mga material, sa mga pera, sa mga bagay o sa mga pansamantalang benepisyo na nakukuha natin, kundi dapat sa pagbabalik loob at pagsunod natin sa kanyang kalooban bilang Diyos at tagapagligtas. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi isang paraan upang makamtan natin yung mga biyaya at privilege na nakukuha natin through submitting ourselves to Christ, kundi ito po ay isang pagnanais na sumunod sa ating Panginoong Kristo at makilala siya ng higit pa sa kanyang pagiging Diyos at tao. Ang ating pinakamataas po na prioridad bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoong Kristo ay hindi dapat nakatuon o nakapokus sa mga personal na benefits na nakukuha natin doon sa pagsunod sa kanya, kundi dapat nakapokus tayo sa pagbibigay ng puri at pagsakop nating na ating Panginoong Kristo sa ating mga buhay. Kaya sa madaling salita po, ang pahayag ng benefiting from Christ is not our top priority. Nagsasad na ang pangunahing layunin dapat natin mga mananampalataya ay hindi talaga yung makamit yung mga bagay o mga benepisyo na nakakamit natin mula sa Kanya, kundi dapat yung mga focus natin ay magkaroon ng malalim at mas malalim pa na relasyon sa ating Panginoon Kristo at sumunod sa mga kanyang kalooban bilang isang ganap na Diyos at
ganap na tao ayon sa katuruan po ng Chalcedon definition. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.